Magandang gabi po sa inyong lahat. Yung mga pictures na nasa screen po ninyo is an example or demonstration lang po yun sa mga ritual na ginagawa. Yung pagtanggal ng barang, yung comeback ritual, yung love ritual, yung cleansing ritual, at saka yung pagtanggal ng barang, kulam, sumpa, at gayuma. So, hindi ho siya basta-basta lang na ginagawa siya ng pasimple, kundi marami hong proseso po yan at hindi lang po yan ginagawa ng isang araw, kundi nasa 3 linggo. Minsan kasi yung problema ng isang tao, hindi lang isa, hindi lang dalawa. Kaya kayo minsan nagkakandalit-silitsi sa buhay kasi hindi lang din isang tao yung nagpabarang, kulam, sumpa at gayuma sa inyo. Posible na maraming nag-iintensyon. So, kung sasabihin ninyo na mas powerful ang prayers, totoo. Kasi yung ginagamit ko din naman prayers din. Yun nga lang, iba yung placement ng prayers ko, depende sa intentions ng client ko. So, kung along the way, halimbawa, yung love is in a separation, LDR, tapos gusto mo makipagbalikan, 'di ba? It takes time. Depende kasi 'yon sa mga taong nag-uudyok din sa kabilang partido kung ano yung ginagawa nila. 'Di ba? Kaya ako sinasabi, para mas madali, tanggalin mo yung mga taong nasa paligid niya para makinig siya sa'yo at para makuha mo siya balik. So, hindi lang po yan iisang bagay at hindi lang din po yan iisang dasalan. Kasi magkaiba po yung pagtanggal at yung pagpapabalik sa mahal mong tao. At maliban pa po doon, iba din yung sitwasyon kung ipapaayos mo yung takbo ng relasyon ninyo para bumait yung asawa or ka-live-in mo, para gumaan yung takbo ng pera, para gumaan yung negosyo, para magkasundo kayo ng magulang mo, ng mga kapatid mo, kaibigan mo, lahat-lahat. So, ibig sabihin, bawat set ng tao, magkaiba po yan. So, never po nangyari na pagsabayin lahat. So, subukan yung humiling sa Diyos. Diba, hindi naman lahat ng hinihiling nyo binibigay. Kasi may tamang panahon, may tamang pagkakataon. Ganon din po sa ritual. Basta legit lang yung gumagawa ng ritual, hindi ho yan magkakasabay-sabay ang resulta. Posible may 2-3 magkasabay, posible lahat magkaroon ng delay. Depende kasi yun sa vibrations ninyo na kayo din mismo yung nagpagawa. Halimbawa, dun tayo sa love story, 'di ba? Childhood friend kayo. Tapos magkasabay sa elementary, sa high school, pero hindi lahat kasi nakakapag-college. So, yung iba nagtatrabaho muna, paunti-unti ng unit hanggang sa makagraduate. Ikaw dire-diretso. So, along the way, nagkakaroon ka ng mga karelasyon mo hanggang sa magbago ang lahat ng mga pangarap ninyo, nagkahiwalay kayo, no? And then, probably after 10 years, nagkita kayo, hindi sinasadya, yung isa committed na, or kayo pareho committed na, pero ando doon pa rin yung nabitin na pagmamahalan ninyo na sa mata ng ibang tao sa kasalukuyan mali na. Pero sa damdamin ninyong dalawa, correct 'yun, 'di ba? Kaya nga 'di ba tinitingnan natin, kaya ka nagpapa-reading kasi tignan mo kung sino yung tadhana mo, kung sino talaga yung para sa iyo. Kasi kahit ilang beses kang ikasal sa lahat man ng simbahan, kung hindi pa rin yan para sa iyo, hindi talaga magiging sa iyo yan. Maghihiwalay kayo. Katulad din yan ng sakit. Kung binarang ka, kung yung kalaban mo marami, at iba sa kanila pinabarang ka, pinakulam ka, tanggalin mo isa-isa. Ganon din po yun sa swerte mo. Kung tinanggalan ka ng swerte dahil kasumpa-sumpa ang ugali mo, kung nagmamanifest ang marami dahil madamot ka, kung marami rin ang naghihimutok dahil sa sama ng ugali mo, hindi mo maano yun lahat-lahat. Kasi kung sa tingin mo, lalong-lalo na kung ikaw yung tipo ng tao na perfect ka sa paningin mo at parang correct lahat ng ginagawa mo, marami kang kalaban kapag ganun ugali mo. So, hindi mo kailangan na i-adjust ang tao para sa sarili mo, kundi dapat ikaw yung mag-adjust. Kung ikaw yung may hinihiling, ikaw yung may gusto sa lahat-lahat,
ikaw talaga ang gumawa ng ng paraan. So isa siguro sa maibibigay kong suggestion sa inyo doon is kapag nagkaroon kayo ng problema, tanggalin niyo isa-isa. Kapag nagkaroon kayo ng sitwasyon, tanggalin niyo rin isa-isa. Kasi yung problema sa pera, hindi lang isang tao involved doon. Posible na-scam ka, posible nahirapan ka, 'di ba? May mga ganong sistema. So kailangan irespeto ang bawat sitwasyon. At ano pa ba? Halimbawa, yung nabarang. Kapag nabarang ka, ang dami mo namang gagawin sa buhay eh. Ang dami mong dapat ayusin kapag binarang ka. Kung ano man yung ginamit sa'yo, halimbawa, binarang ka sa pako, tanggalin mo. Kung binarang ka sa palipad hangin, tanggalin mo. Kung binarang ka din siguro sa high tide, low tide, adjust mo din. Sa lahat kasi. Kasi di pa parang gamot yan. May gamot sa puso, sa kalamnan, sa utak, ano pa ba? Gamot sa lagnat, etc. Madaming ganun. So ngayon, kung ano man yung nakikita ninyong pictures dyan, kanya-kanya po yan. Kasi magkaiba talaga ang sitwasyon ng kliyente ko. So wala po tayong magagawa doon. Hindi po pwedeng eterno. Kasi everybody is born unique and everybody has its own story. Kaya wag niyong i-insist na prayer is powerful kasi hindi terno ang pagdadasal. Hindi rin siya pareho ng order. Kasi depende nga po yun sa kung ano ang pinagdadaanan po natin. So marami sa inyo na yung kalaban isa lang, dalawa lang, yung iba naman sa katerba yung kalaban. Lalo na ngayon, papunta na sa politika, o di ba? Ma-imagine mo ilang barang, ilang kulam, ilang sumpa, ilang aksidente, ilang panlilinlang, kasinungalingan, at mga kung ano-ano pa. Posible madadamay pamilya mo, mga kalapit sa buhay mo dahil lang sa mga ganyan, no? So, kung ayaw nyo mangyari yan sa buhay ninyo, edi magpa-reading kayo para alam nyo kung ano mangyayari. At then kung alam nyo na rin na meron kayong kulam sumpa gayuma, ay di patanggal nyo habang kaya pa. Kasi nasa huli lagi ang pagsisisi. Ang hirap, alam nyo ba na mahirap magtanggal ng barang? At alam nyo ba na meron kang client na patay na ang gustong makausap at yun yung kakausapin? Napakahirap nun, lalong-lalo na kung yung taong nagsumpa sa'yo o nagbarang sa'yo ay namatay na. Kasi posible yon na baon nila hanggang kamatayan yung galit sa'yo, na kahit anong gawin mong pagsisipag, kahit anong pagpapagamot ang gagawin mo, hindi ka gagaling, hindi ka uunlad, lalo kang gumakapang sa kahirapan, sa matinding kalungkutan, at sa kung ano-ano pang sakuna na meron at pang problema sa buhay mo. Dahil, yung prayers kasi is intended for good intentions and for asking forgiveness. Pero alam niyo, hindi lahat ng dasal naririnig. Kasi, hindi rin tayo malinis. So, kung gusto nyong pakinggan kayo, matuto muna kayong tumanggap ng mga pagkakamali ninyo bago kayo magmalaki sa sarili ninyo. Bago kayo mangutya, bago kayo todo comment. Kasi, kapag ako sumagot sa comment ninyo, siguraduhin ninyo, yan ang mangyayari. So, iwasan ninyo. Okay? Kung gusto niyo magpabook ng full private reading, message na po kayo. Kung gusto niyo ay sa messenger ko po at saka sa IG ko, ando doon po lahat-lahat. Lalong-lalo na sa gustong magpa-ritual, pwede din po kayong mag-comment sa mga videos, okay? Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat.